Yo, what's up guys? Papunta kami sa farm guys kasi magtanim kami ng radish. Nagkakahingal. Sumama ako kasi para makatulong din sa bukid. Pagod. Hiningal ako, hiningal. Ito talaga ang buhay namin sa probinsya guys. Nagtanim ng kung anong-ano para kami ay mabuhay. Hey. Grabe, hiningal ako. Andiyan lang sa taas yung aming taniman. So andito na kami sa aming taniman guys. Nasa tuktok na kami. Napakataas. Andito. Yan. Dito kami magtatanim ng labanos. So mag-start na kami ng pagtanim guys. So ayan, sinasadol na ni partner yung lupa para malambot. So ako naman ay mag-start ng maglagay ng fertilizer para yung ating radish, pag tumubo na siya, ay medyo healthy at mataba siya guys. Ayan, ilalagyan ko siya ng fertilizer yung mga dinaanan ng araro. So ayan, at saka lagyan ko yan mamaya ng pagkatapos ng fertilizer, ilagay ko na yung ating butil ng mga radish sa lupa. Medyo mainit ang ating panahon guys, kaya ayan, sikap lang tayo para tayo ay mayroong pagkukunan ng ating pangangailangan pag ma-harvest na ang ating radish, di ba? Hanggang matapos ito guys, kaya dubli sipag lang para tayo ay makatapos sa pagtatanim ng radish. Ayan, uubusin ko yung paglagay ng fertilizer yung mga mga dinaanan ng araro para mamaya hindi ako na mahirapan sa pagtanim ng radish natin. Ayan guys, sumasama talaga ako sa aking asawa pag hindi naman masyadong mabigat yung trabaho, kagaya ng paglagay ng fertilizer sa mga corn, sa mga gulay, sumasama ako. Pero sa yung mabibigat na trabaho, hindi ako sumasama kasi alam naman natin na yung ang aking katawan ay medyo may diferensya na. Kaya, ayun, yung mga lang ang aking tinatrabaho. Yung mga hindi mabibigat. So, ayan, nag-start na akong naglagay ng ating radish. Ayan, nilalagay ko siya sa lupa at tinatabunan ng aking paa. Para maganda ang kinalabasan ng ating tanim guys. Dapat malinis ang ating area na pagtaniman ng radish. Kaya ayan, pinapalambot ni Mister yung mga lupa na dadaanan ko para madali kong matabunan yung mga yung mga radish na hinuhulog ko dyan sa linya na yan ng may araro. So ayan yung aming ginagawa sa pagtanim ng aming mga gulay guys. Ayan, kailangan talaga nating magsipag sa bukid
Kasi wala naman tayong pagkukunan, wala naman tayong trabaho. Yung mister ko tatrabaho lang sa farm, minsan nagtatrabaho sa ibang farm para may sahod. At yan yung aming ginagamit sa pang-araw-araw namin na bilihin, guys. Sa aming mga bigas, pagkain, baon ng mga anak, at sa aming mga pangailangan sa araw-araw, at sa pagkain ng aming mga alagang hayop tulad ng baboy, manok, ganyan. Kaya ayan, tinutulungan ko ang aking asawa sa pagtatrabaho sa bukid kahit na masyadong mainit ang panahon. Kinakaya ko na lang para kami ay mabuhay at magtulong-tulungan. Pero yung mabibigat na trabaho, hindi ko talaga siya tinatrabaho kasi double ingat din ako sa aking sarili kasi alam nyo naman na sakitin na si ako. Kaya ayan guys, tuloy-tuloy lang ang aking lalagay dyan sa may linya ng araro. At saka yung aking asawa ay tuloy-tuloy lang rin sa palambot ng lupa para sa aking taniman ng util ng ating radish. Hindi naman masyadong mahal yung bintahan sa palengke. Pero okay na yun, at least mayroon tayong mga income na ginagawa sa ating bukirin. Kasi pag uupo-upo lang tayo, wala tayong pera. Wala tayong maibigay sa ating mga anak. Wala tayong itusto sa pag-aaral ng ating mga anak. Kaya ayun, nagsipag kami ng asawa ko na magtanim-tanim kahit ano-ano. Magtanim kami minsan ng mais, pero napakamahal naman ng mga fertilizer ngayon, at saka yung mga similya ng mga mais. So sa amin hindi na kami nagtatanim ng mais na sa bag na binili, kaso 1,000 yan, nasa 6,000, 5,000 yung bag. So kami nag-harvest na lang kami sa ibang farm, at saka yung mayroong mga mais doon na aming gagawing tawag dyan, binhi, similya, ganun. O dyan na kami kukuha ng similya, guys, kasi hindi namin ma-afford yung presyo ng ating mga bilihin ngayon ng similya. So ayan, tuloy-tuloy lang kami sa tatrabaho sa bukid para kami ay makatusto sa pag-aaral ng aming mga anak. Kaya ayan guys, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit mahirap ang ating buhay ngayon at medyo crisis ang ating buhay ngayon. So, kailangan talaga nating magsipag para tayo ay mabuhay, di ba? So, alam naman natin na tayong lahat ay may sarili-sariling ginagawa sa ating buhay. May sarili-sarili tayong pananaw at pangarap sa buhay. Kaya ingat lang tayo guys, at double ingat sa ating mga sarili. Alagaan natin ang ating mga sarili para tayo ay mabuhay at tayo ay laging healthy. At yun ang aking natutunan sa aking sarili, na dapat iwasan yung mga bawal na mga pagkain guys. Ayan, medyo okay na ang aking katawan ngayon kasi hindi na ako kumakain ng maalat. At hindi na ako kumakain ng mga bawal guys. Kasi para din naman sa akin ang sinasabi ng doktor. So ayan. Patuloy lang ako sa aking ginagawa, sa aking mga pangarap sa buhay. Kasama ang aking mister. Kaya ayan. Ang aking kasama si Jerry. At ako naman si Lisel. Kaya kami ang Jercel. Diba? Ayan guys. Salamat sa aking team. Shout out sa inyo, Team Georgina, lalong-lalo na sa ating Busing Jerry. Maraming salamat, Busing, dahil hindi ka nagsasawang tumulong sa amin, lalo na sa akin. Andyan ka, tumutulong, at maraming salamat sa iyo. At sa mga team na admin, maraming salamat sa inyo guys, at sa inyong lahat, dahil andyan kayo, tumutulong sa akin, nagsasabi na wag sumuko, patuloy lang sa pangarap sa buhay.
Kaya thank you so much sa inyo guys. Sa inyong lahat. Maraming salamat Team Georgina. Thank you so much talaga sa inyong lahat. Grabe ang init guys. So natapos ko na doon sa likod. Ayan. Uy, anong nangyari sa aking kalaw? So andito na kami sa ibaba. Tapusin namin para makauwi na kami guys. Kasi medyo tanghali na. So salamat sa inyong panunood. At sa aking mga team, thank you so much sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye-bye.